Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagsesi. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. oras po natin. 46 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Meron po tayong pasyente, 68 years old, si Tatay Leonardo Petalio, taga Santa Mesa, Manila. Ayan, si Tatay Leonardo po, no, noong January 23, ito pong taon na ito ay nangangalakal, no? So nagtutulak po siya ng kariton, pauwi po siya nang hindi inasahang mabangga po ng trailer truck dyan po sa May Ramon Magsaysay Street sa Santa Mesa, Manila. Isinugod po siya sa Philippine Orthopedic Center ng kanyang anak na si Rachel para po maipagamot, ano, dinala po siya doon. At dahil po sa aksidente, nabalian po doon po sa bahagi ng kanyang kanang binti at nilagyan na po ng bakal dahil po doon sa nabali na fracture na buto. Ayan, tumagal po siya sa ospital 5 buwan at dahil po sa kanyang kondisyon, nilagyan na po ng bakal yung kanyang binti. Ayan, kaya ngayon po alamin natin at kumustahin natin si Tatay Leonardo sa pamagitan po ng kanyang anak na si Ate Rachel. Ate Rachel, good morning. Ano po?
Ayan, Ate Rachel, Opo. nasa tabi mo ba si Tatay Leonardo? Opo, ma'am. Oo. Kumusta siya? Ang tawag sa kanya, Leo. Anong tawag? Pitalyo lang po. Ha? Pitalyo lang po, tawag sa kanya. Pitalyo. Sa apelido. Sa apelido po. Parang haba Ayan. So si Tatay, kumusta siya? Medyo okay naman po sa kalagayan niya po. Nagpapagaling pa nga po. Yun nga po yung sugat ng kanyang paa. Oo. Ang mahalaga doon na operahan na, 'di ba? Nalagyan na ng bakal. Ano ang sabi ng doktor? Yun nga po, lagyan nga po ng bakal yung kanyang paa. Tapos wala nga po kaming financial. Pinaputulan ko na lang po ng paa dahil nga po sa mga gastusin. Wala naman po kami ng panggagastos. Ikaw ba'y nag-iisang anak, Ate Rachel? Bali, 3 po kami magkakapatid. Oo, may kanya-kanyang pamilya na. Opo, ako lang po nag-aasikaso sa aking papa. Oo. Sino ang kapisan ni mother mo tsaka ni father mo? Si mother po, hindi po sila nagsasama sa isang kwarto. Bali si mother doon po sa kapatid kong isa na tatulog sa taas po. Oo. Pero wala naman sakit si nanay, si mother. Wala po, katandaan lang din po. Yan, nakaupo lang po sa labas ng bahay. Oo. So ngayon ang tutok ninyo kay tatay. Opo. Oo, doon sa saan ba siya? Orthopedic sa Philippine Orthopedic Center. Opo, dinala ko po siya sa orthopedic. So, 5 months po kami doon. Oo, 5 months kayo and then doon sa loob ng 5 months natapos na yung kanyang operasyon and then nung na-discharge siya, ano ang instruction ng doktor? Ano sabi sa kanya? Kailangan ibalik. Kailangan lang po i-follow up, check up para po yung therapy po ng kanyang paa. Tuloy-tuloy pa rin po yung gamot pag masakit po. Oo. Yung kanyang pangangalakal, pinagpapatuloy niya yun natigil lang nung siya ay na-aksidente. Tama? Opo. Mula po nung ma-aksidente siya, natigil na po yung paghahanap buhay ng pangangalakal. Oo. Wala naman po kaming pagkukunan ng pang araw-araw. So, ikaw ang kapisan nila kasama yung iyong pamilya. Tama ba, Ate Rachel? Opo. Okay. At doon sa kanyang mga pangangailangan ngayon, meron pa bang mga gamot at bukod doon sa therapy na kailangan niyang Yes po, yung mga pandinis lang po sa sugat niya. Okay. Saka yung pagsakirot, yun pong kailangan niya. Mga pampers. Okay. So yun yung kailangan mong mabili para sa kanya ngayon kasi hindi pa siya after that ay susunod naman yung kanyang therapy. Napapalo up po pag meron pong pang allowance po, papunta pa sa orthopedic. Oo. So doon sinimulan na yung therapy sa kanya o hindi pa naman? Nasimula naman na po nung unang follow up namin. Haba ng pila. Kada isang beses po sa isang linggo tuwing follow up po niya para po sa therapy. Oo. At doon sa kanyang mga follow up, at least tuloy-tuloy nadadala mo naman siya. Hindi po tuloy-tuloy, ma'am. Pag wala pong panggastos, wala po talaga siyang may therapy po. Paano nyo na itatawid yung mga pangangailangan ni tatay ngayon? Yun lang po, sa tulong po ng mister ko, construction worker. Ilan ang mga apo sa iyo ni tatay? Bali, 4 po. May baby pa po ako. Okay. Tapos, yung 3 nag-aaral na, mga estudyante na. Opo. Oo. Anyway, ang mahalaga at least naaalagaan mo ang tatay mo, Ate Rachel, ha? Opo. Oo, kasi yun ang isa para nang sa ganun, talagang gumaling. Kasi yung therapy, ilang beses ba yan nabalik ng orthopedic kapag po therapy niya? Isang beses lang po sa loob ng linggo. Hindi ba anong tawag nito? Hindi ba tumulong sa inyo yung nakabangga sa kanya? Hindi po. Ano ba yan? Yung tulong lang po ginawa, nung una lang po yung pagpapakabit lang po ng bakal. Hindi naman pala tinakbuhan, So, tinulungan din. Opo, tas din po.
Okay. Sa loob ng 5 buwan, wala na po ang tulong. So doon sa mga mga gamot niya, magkano yung kinakailangan mo para nang sa ganun mabili mo yung mga gamot? Doon sa ano ba yan? Meron pa ba na dapat nabilhin? Opo, yung doktor. Sa kirot po, tsaka yun nga po yung pampers lang po, yun naman po yung pangangailangan mo. Okay, sige. Manawagan ka, Ate Rachel, ha? Hingi tayo ng tulong sa mga may mabubuting kalooban para nang sa ganun, meron tayong maipambili ng kanyang mga pangangailangan, no? Yung para kay Tatay Leonardo. Go ahead. Nangingi lang po ng konting tulong para lang po sa pagpapagamot po sa papa ko kay Leonardo Pitalio. Wala naman po kaming kakayaan. Kasalukuyan, isa lang po akong housewife. Ako lang din po tumutulong sa aking papa. May sana'y mabigyan niyo po ng onting tulong kahit pambili lang po ng gamot or gamot na lang po ibigay ninyo para lang po sa araw-araw na paggaling ng aking ama. Maraming salamat po. So mga kaibigan, yan po ang panawagan ni Ate Rachel para kay Tatay Leonardo Pitalio, no, na naaksidente tapos na ngayon po naoperahan. Tagal nila sa ospital, no? 5 months po sa ospital. Humingi po ng tulong para nang sa ganun ay makabili po sila ng gamot na kinakailangan pa pong mainom ni Tatay Leonardo. Sa mga maaari pong tumulong para po sa inyong mga blessing, pagsamasamahin po natin yan. At pwede po kayong magpadala, no, sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong. Naka-flash po sa inyong mga television screen 0956-197-9471, 0956-197-9471. Pakilagay po ang pangalan Leonardo Pitalio, no, para po kay Tatay Leonardo. Yung po nga mapagsama-sama natin. At Ate Rachel, para po kay Tatay Leonardo, bigyan po siya, no, ng Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. Maraming salamat po para po sa aking ama. Oo. At tulong po na ipinagkaloob ninyo. At bigyan din natin siya ng another 3,000 pesos mula naman kay Sir Michael Guy ng MG Forex. Maraming salamat po. Oo, tindi nung iyak ni Ate Rachel. Ate Rachel, okay ka lang? Okay lang po. Nagpapasalamat po sa mga tulong na binigay niyo po para sa aking ama. Oo. At Makakatulong po yan para po sa pagaling ng bata ko. Salamat po. Ayan, okay. So, doon sa mga maaari din mag-share ng kanilang mga blessings sa ating GCash account, pagsamasamahin po namin yan at maibigay kay Tatay Leonardo. Ano, Ate Rachel? Oo, manatili kang matatag, ha, at malakas para may mag-aalaga din sa kay Tatay, hindi lang sa mga anak mo, meron ka pang baby, ano? Opo. Okay. Sige. At doon po sa mga tutugon sa panawagan po ni Ate Rachel para kay Tatay Leonardo, maraming salamat po. At syempre, pasalamatan natin Senator Lito Lapid, Sen. Maraming salamat sa inyo pong ayan, nakikinig ang Senator Lito Lapid, nanonood lagi At siguro pagka wala naman na sigurong follow-up operation, ano, okay na, no? Natapos na, Ate Rachel, para kay Tatay? Yun po, may follow-up check-up po para po yun sa sugat niya pong tinitingnan po kung naghihilom nga po yung paa. Oo. Pero ang tagal, ano, bakit 5 months nga pala? Teka lang, bakit 5 months na tumagal sa ospital? Kasi nga po, ma'am, dahil po sa financial, wala po akong maibigay na ni Papa, pambili ng mga bakal. Okay. Dahil sa bakal. Tumagal. Opo. Yung schedule. Okay. Mahalaga, natapos na yung operasyon at magpapagaling na lang, ha? Ate Rachel. Opo. Okay. Maraming salamat, Ate Rachel. Wag na salamat po. Maraming po salamat sa inyo. Okay. God bless. Mga kaibigan, si Ate Rachel Pitalio, anak po ni Tatay Leonardo, sa mga tutulong. Maraming pong salamat. Thank you very much. Thank you, Senator Lito Lapid, Sen. Thank you, Supremo. At syempre, Sir Michael Guy ng Michael is my guy ng Mayor Lacaydeo Macalma. Salamat po. Babalik po tayo, oras natin. Meron na lamang tayong 3 minuto at 11:00 na ng umaga.
Ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. DZRH Operation Tulong. Oras po natin, ako alas 11 na ng umaga pero bigyang daan muna natin na ilang pong mga balita. Yung Sona Rally organizers, binalaan daw po laban dun sa mga maaring humalo para manggulo po sa protesta. Alamin natin ang detalye, babalita ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? May nanawagan si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa mga organizer ng rally na protektahan ang kanilang sariling hanay. Wala sa mga maaring manggulo sa State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Wala bang direktang sinabing banta, binigyang diin ni Nartates na walang matinong rally organizer ang papayag na maipit sa sakitan ang kanilang sariling mga miyembro. Ginawa ng Top Cap papayag kasunod ng kumpirmasyon ng PNP na may 3 ng grupong nabigyan ng permit upang mag-program sa Commonwealth Avenue sa Hulyo 27. Pero hindi pa kasama dyan ang patuloy pang ina-assess na groups ng Quezon City Government, pati na rin ang pasasalamat IMEP Iglesia ni Cristo na maaaring dagsay ng mga galing sa labas ng Metro Manila. Tatapatan niya ng mahigit 21,000 pulis at traffic management personnel mula sa MMDA. Mamayang alas 5 ng hapon, Miss May, itataas na ng NCRPO ang full alert status para seguridad ng talumpati ng Presidente sa darating na Lunes. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel. Ang Administrasyong Marcos hindi daw po namimili ng ipakukulong sa flood control scandal. Ayon po yan sa NBI, National Bureau of Investigation. Ang detalye ibabalita sa atin ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Dinipensahan Miss May ng National Bureau of Investigation ng Administrasyong Marcos
sa krusada nito kontra korupsyon, partikular sa flood control scandal. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, seryoso ang Pangulo sa paglaban sa katiwalian. Kung ikukumparaan niya sa nakalipas na administrasyon, may pinakulong na ang Marcos administration at matataas pa nga yung ranggo oposisyon. Kabilang na niya si Public Works Secretary Manny Bonoan, kaya hindi raw maaaring sabihin na namimili ang gobyerno ng kanilang ipakukulong. Punto ni Matibag, appointee ng Pangulo ang kalihim pero kinasuhan pa rin matapos makakuha ng mga ebidensya sa aligasyon. Matatandaan na sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, hihilingin nila na alisan si Bonoan bilang akusado sa mga kasong kinahaharap nito kaugnay ng di umano 573 milyong piso sa flood control project at ginawa na ito na state witness. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, ang BIR naghain daw po ng 22.71 billion peso tax evasion case sa DOJ. Laban po yan sa SunWest Corporation, ni dating Congressman Saldico. Ibalita mo yan, RH9, Tina Nolasco. Midday, formal na ngang naihain ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice ngayong umaga ang tax evasion case laban sa SunWest Construction and Development Corporation, ang kumpanya ni dating Congressman Saldico. Sa investigasyon ng BIR, sadyang idineklarang mas mababa ng kumpanya ang kanilang kita at nagdeklara ng mga hindi napatunayang gastusin at creditable withholding tax credits sa kanilang income tax return o ITR mula taong 2019 hanggang 2024. Dahil dito sinampahan ng korporasyon at ang ilang mga opisyal nito ng paglabas sa Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1997 sa ilalim ng Run After Tax Evader o RATE program. Kasama sa inireklamo ang Pangulo ng kumpanya na si Aderma Angela Alcazar at Treasurer na si Cesar Buenaventura. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina Nolasco. Sa pamagitan po ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Sa pangalan po ng buong persa ng DZRH Center, DZRH Operation Tulong. Maraming salamat, EPW na Perlosoro. Si Norman pala yan. RHTV, ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Susunod na po, inaabangan yung drama Love Story. Ikaw lamang sa buhay ko. Ang DZRH